Depende po yan sa maturity, doon ho kami nagbabase. At saka depende po yan sa lugar na haharbisan. Dito sa Rizal, may area po na malamig, mainit. So dito sa kabundukan, talagang sinasagad ho namin ng hanggang 120 days to 130 days bago namin ma-harvest. Sa figure naman po, makikita po natin magulang na isang mangga, yung pungkit ho niya medyo matambok na. At isa pa, yung lubog na. Yun ang the best talaga niya. Palubugin mo sa tubig, pag hindi na lumutang, magulang na yun. Yun ang ano. At saka, siyempre, number of days. Pag hindi pa pinipitas, pag nakikita mo nagkakaroon na ng fruit drops, na pag nakita mo, hinog, wala naman sira. So yun, bago ina-anticipate namin yun, pag malapit lang gumulang, nag-re-regular check-up kami. Let's say dito, mga 115 days, inai-start ko na yung palibutin yung aking kapatas dito sa lugar na ito para i-monitor kung sadyang magulang na ba yung mangga. Number 1 po dyan, nagra-wrap kami. Katulad po niyan, yan. Yung mga hina-harvest po yan, naka-wrap po yan. Mga 55 to 75 days, start wrapping na kami. Sa protection do sa insektong sisidkay. Pero may time na bago balutan, may tama na. So talagang sa pag-aalaga ng mangga, para ka rin nag-aalaga ng anak mo. Talagang exclusive monitoring rin. May net, may sungkit, iniisa-isa nila yan. Pagkatapos, hindi nila ibinabagsak. Talagang pagkapitas doon, may crates o kaya basil na nakalagay doon, inalagay na, pagkatapos binababa. And then, saka tinatransfer doon sa repacking area. Doon, mayroong selection. May big, may small, may medium, may super small. Dito sa Carabao Mango, dito dapat mag-start ka alas 9. Kasi pag maagang-maaga, madagta. So yung latex na yon, pag yun ay naano sa mangga, sa pungkit, nagkakaroon ng sakit, yung tinatawag anthracnose. So para maiwasan yon, mag-harvest ka ng mga 9 para yung walang masyadong latex. Nakakatulong rin yung nakarap ang mangga. Kasi once na nakarap, yung magkaroon mo ng dagta, napupunta sa wrapping materials. Iniiwasan po namin pagdala sa merkado, yung press na press. Ang magiging problema ho kasi dyan, yung mabagsak sa lupa. Pag nagkaroon ng bagsak. Ang ating mga repacker o nag-i-impake, medyo may dunong, may aral. May time kasi na pag hindi pa marunong mag-impake, malamog. Kasi parang nanglalamas. Pero kagandahan rin na nga rin yan, dahil nakarap yung mangga, hindi masyadong nalalamog yung mangga. Mini-make sure lang namin na yung hina-harvest namin, sagad o tamang gulang dun sa area na pinapipitasan. Kasi may kanya-kanyang area na may mabilis may hinog, yung katulad ng mainit na lugar, at saka merong area na medyo mabagal at dahil ang elevation kasi medyo mataas. So kasi nag-range ka sa number of days o kaya yung pinapalubog namin sa tubig, paglubog na, okay na yun, magulang na. Pero talaga in natural is sa isang mango 120 days after flower induction. 120 days. So tumatagal lang yan at uma-adjust pag yung area mo ay mainit at saka yung area mo ay high elevated o medyo malamig. Tumataas ang niya. Kaya ang sweetness ng mangga ay magbe-base rin yan dun sa lugar. Pag gusto mo ng matamis, i-adjust mo yung pag-harvest mo. Yun ang yan. Kaya lahat ng mangga, kaya dito sa Rizal, pinagmamalaki ko na ang mangga dito sa Rizal, matamis rin. Kino-compare nila doon sa bang area na matamis na. Pero dito, ipinaglalaban ko, matamis rin ang mangga dito sa Rizal. Kung anong lasa ng mangga, isa-isa lang yan. Yung pag-harvest ngayon, kailangan daling kagad namin sa merkado. Kaya mapapansin natin ang bagsakan ng sabi doon sa Divisoria, Blooming Treat,
etc. Pagka-harvest ngayon, dinadala namin kasi yung mga buyer alam nila kung bagong pitas o matagal ng pitas.